So ayun guys, welcome to my vlog. Yun, for today's video, bali, eto, voice over muna tayo. Pasensya na kayo, medyo maingay yung background natin dahil dito lang tayo nagbo-voice over sa may loob ng bahay natin, wala tayong studio eh. Bali, magre-repair muna tayo ng transformer. Ang transformer na yan is transformer ng AB733. Yan, bali sunog yung primary niyan. Bali re-rewind natin ng panibago. Yung voltahe diyan is alam ko 43 to 45 easy yung secondary, tapos 020 sa may low voltage niya. Yan, bali papas forward lang natin yung video para hindi na umaba yung walang kwentang vlog natin. Bali, ang gagawin mo diyan pag magre-repair ka, ang mahirap kasi diyan is yung magbabaklas ka ng winding. Hindi baling magsimula ka sa una, mas mabilis pa. Kaysa yung magbabaklas ka is mas matrabaho siya. Kumpara sa yung gumawa ka ng panibago, mas mabilis. Kaysa yan dyan, baklas pa lang eh matagal na. Bali yung wire na ginamit dyan is around 17 o 18 na wire gauge. Kasi makapal yun eh. Tapos sabay yung dalawang wire. Pinagsama yung dalawang ikot para isang way lang. Magkakatalo lang yan sa dulo. Bali salisiyan yung dugtong yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagdugtong yan ng salisiyan na tinatawag. Pero yan, sabay yung wire na pinaikot yan. Style ng EI core yan. Yung EI core sabay din yung ikot nun, dalawang wire. Ito, dalawa rin sabay para isang way lang. Tapos yung dulo-dulo nila salisi, yun yung idudugtong para makakuha ka ng center top. Yan yung diskarte na mas mabilis na pagre-rewind ng transformer sa sa toroid. Yung pwede pala yung sabay na dalawang wire din. Kaso nga lang medyo mahirap siya kasi pag unat pa lang ng wire, kailangan mo talaga siyang atakin na todo and then kayo rin ng basahan. Yan, bali pinapapas forward ko lang yung video para mabilis yung video natin kasi wala naman yan eh. Baklas lang naman yan eh. Ayan, diretso lang, continuation lang yan hanggang sa maubos mo yung secondary. Ayan, yung secondary na yan, ang kasunod dyan is yung mababong voltahe, yung 20-020. Then pagkatapos ng mataas na voltahe, yung 43-043, ang kasunod dyan is 20-020. Babaklasin mo ulit, another ulit baklas. Baklas ka ulit ng mylar tape. Yan, mylar tape yung nakabalot na yan para anti-heat resistance yan, yung tape na yan. Ayan, tapos pagkatapos ko siyang punitin, try ko munang ititesting kung nasa secondary lang yung problema or nasa primary. Try natin i-plug in gamit yung outlet. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, gamit tayo ng bulb para in case na may problema is ilaw lang yung bulb. Ayan, naka 220 yan. Ayan, may problema pa kasi umilaw yung bulb. Ibig sabihin, walang problema dun sa may secondary. Ang problema is nasa primary talaga. Yan ang problema sa pagre-rewind or pagre-repair ng transformer kapag yung sira is nasa primary or yung primary is sunog. Kailangan mo talaga magbaklas lahat. Yan, mula sa secondary na mataas na voltahe hanggang sa pinakamaliit na voltahe. Yan ang binabaklas ko na yan. 20-020 na yan. Yan yung mababang voltahe kasi dalawang voltahe lang naman siya eh. 43-043 tapos 20-020 para sa may tone control and then fan na yan, relay, dyan na yan galing. Ayan, yun. Pagkatapos baklasin yung secondary, tuklap na yung mylar tape, ayan yung bubungad sa akin. Ayan, dyan talaga yung sunog sa may primary niya. Ayan o, tostado talaga yung primary niya. Sunog na sunog talaga siya. Kaya shortage siya kapag sinaksak mo. Puputok yung fuse niyan kapag may fuse yan. Ang gagawin natin dyan, babaklasin lang yan. Baklasin lahat ng putol na linya, lahat ng sunog niyan, babaklasin. Tapos hanapin yung pinakamatinong na hindi na siya yung walang gas-gas or walang sunog. And then tanggalin lang yan lahat na naka-exist na yan, yung mga putol-putol, lahat na nanging team, tatanggalin yan. Kasi kahit magputol ka pa ng mga dalawang dipa dyan, okay lang yan, pasok pa rin yan sa may 220. Yan lang naman, lagi ko ginagawa yan kasi lagi ako nagre-repair ng transformer, lalo sa tanso, mas laging nasusunog yung tanso against sa aluminum. Yung aluminum, kadalasan sira lang sa aluminum is yung napupudpud siya pero hindi siya basa-basa nasusunog. Yung tanso, hindi siya napupudpud pero kadalasan nasusunog. Yan, ang gagawin mo dyan, lahat ng putol-putol na linya or yung
wire gauge, yung wire na putol, yung nasunog, tatanggalin mo lang yan. Tatanggalin mo, hatakin hanggang sa makuha mo yung pinakamatino na linya. Doon mo siya puputulin. Tapos yung dulo-dulo niyan, mamaya idudugtong mo. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung diskarte ko dyan na kung paano ko siya idudugtong. Sa ngayon, hanapin mo muna lahat yan, lahat ng mga sunog-sunog na linya, tanggalin yan. Tatanggalin, tapos yung core, yung may nakalabas na, kasi pag nasunog yan, yung nakabalot sa core, yung mylar tape, kadalasan dyan nasusunog din, nalulusaw siya hanggang sa tatagos dun sa may bakal. Kaya kailangan lalagyan mo na sa pin yan bago mo siya i-rewind ulit. Yan, diretso lang, ganun lang naman yung diskarte dyan matakin mo lahat ng wire na hanggang sa makuha mo yung pinakamatino na siya, yung wala siyang balat-balat, walang sunog. Yan, kapag nakuha mo na siya, yan, lumabas na yung core na yung nasunog na linya. Yan, panyan dyan, may butas yan, kailangan mo siyang takpan ng tape, electrical tape. Ako ginagamit ko is masking tape or paper tape. Yan, mabisa yan. Kung wala kayong masking tape or paper tape, pwede yung fish paper, pwede naman yun, pero mas maigi yung paper tape kasi dumidikit. Yan, tapos lahat na naka-exist na yun na inatak mo na good pa, ibabalik mo lang yan, iikutin mo lang siya, babalik mo lang siya paikot sa lisi yan. Tapos siyempre kukuskusin mo yung wire kasi meron siyang naka-insulate yan, meron siyang varnish para matest mo kung alin yung linya na magkadugtong at hindi magkadugtong. Yan lang ang diskarte niyan. Ngayon, tester, nagamit kayo, kailangan may tester kayo para malaman nyo kung alin yung linya na magkadugtong at hindi magkadugtong. Yung magkadugtong, hindi mo pwede dudugtong yun kasi magiging short ang labas nun. Kailangan yung hindi siya makadugtong sa may kabilang side, yun yung dudugtong mo sa may kabilang side. O di ba, magulo. Basta sa actual makukuha nyo yan kasi kailangan dyan yung yan, tulad nyan, pag tinister mo siya, yan, ibig sabihin hindi makadugtong yan. Tapos yan yung pinaka natira sa kabilang side yan, hanapin mo ngayon yung kadugtong yan. Yan, yung kadugtong yan, yan. Hindi mo pwedeng ipang short yan, hindi pwede kasi magiging short yan, tapos makukulang yung winding. Dapat yung kabila yung magiging kadugtong yan. Yan, hanapin mo lang siya, yan. O yan, yun yung hindi niya kadugtong. Tapos syempre ikuan mo lang yan, ibabalik mo ulit siya. Gulo, di ba? Basta sa actual makikita nyo yung dalawang nakausli na yan, ibabalik mo yan, i-exist mo yan, paikot mo ulit yan. Tapos yan yung magiging kadugtong na para yung dulo na may wire and then yung pinakadulo sa may kabilang side magiging continuation or magkadugtong na sila. Yan, basta lahat ng mga may itim-itim, pwede naman yan kung may matira na itim-itim dyan na parang naliyaban ng sunog, balutin nyo lang ng tape para hindi siya didikit sa iba. Ayan lang, diretso lang. Lahat ng mga naka-exist na wire, yung sobra, ikutin mo lang kasi sayang yan para pumasok ulit sa 220 na rate ng primary. Ayan lang, pagkatapos yan, wala na, ikot na, dugtong. Ako, tinitwist ko yan para mas maigpit yung pagkadugtong ng wire. Ayan, pagka-twist mo na yan, automatic, babalatan mo. Kasi pag hindi mo binalatan yan, walang continuity na mangyari dyan. Kasi naka-insulate yan, naka-varnish yung wire na yan. Hirap pala mag-voice over. Hindi tayo gano'ng sanay sa voice over undas pa tayo na nagbablog Pero ngayon, kailangan kasi, ayan, tinatamad ako magsalita dyan Kaya sabi ko, voice over na lang natin. Sanayin natin sarili natin sa voice over. Ayan, basta lahat ng balat niya, yung naka-insulate, iskas-kasin nyo lang yan. Tapos, i-twist, idudugtong. Tapos, siyempre, hinangin nyo para sureball na kumakapit siya. Hinangin nyo ng todo. Ang gamit ko ng panghinang dyan is 60 watts. Gumamit kayo ng mas mataas na wattage para tulad niyan, mga wire na makakapal is maluluto yung tingga or may hinang na maayos yung tingga. Yan. Tapos, yung mga naka-exist na wire, putulin siyempre. Pagkatapos putulin, automatic, lagyan mo ng naka-insulator ulit yan. Lagay kayo ng tape. And then,
shrinkable tube. Yan. Sinusurbol ko lang yung pagka dugtong ba. Yan. Crankcase na kwan yan, papatungan ng secondary yan, is hindi siya usli, hindi tutusok dun sa may secondary na magkukos ulit ng sunog ng transformer. Ayan. Yung kabilang dulo niyan, yan na magiging kadugtong ng isang wire. Kukuskusin ulit para makumpleto na yung primary mo. Yan lang. Ulit na naman yung proseso dyan. Ayan, dalawang kulang linya. Yan na yung magiging 0 to 20 mo. Naninang ulit para sure ball. Ayan, pagkatapos inangin, siyempre, putulin ulit yung mga naka-exist na wire. Tapos, lagay ulit ng shrinkable tube. Lagyan ng shrinkable tube. Sabay, testing sa saksak sa 220 kung okay. Pero bago nyo saksak, siyempre, ikuan mo muna. Testrin nyo muna. Baka mamaya hindi magkadugtong yan. Ayan. Sa akin, mayroon naman, sure ball. May continuity naman siya. Yan. Ibig sabihin, okay yan. Wala siyang putol. Ngayon, para malaman mo kung pasok siya sa 220 or hindi, try mo isaksak sa bulb. Huwag niyong kalimutan gumamit muna ng bulb. Yan, gamit ko dyan is yung easy cord ng TV para hindi na ako magbukas ng wire or twist or magdugtong. Yan, tinutusok ko lang sa may easy cord ng TV. Kung anong meron na kayong easy cord dyan is pwede yan, or outlet pwede yan. Basta diskarte lang naman yan. Ayun, huwag niyong kalimutan gumamit ng bulb kapag magte-testing kayo dyan, kasi in case na may problema pa yan, sumayat dun sa may toroid yan or nagkadikit yung mga wire, liliyab ulit yan, magugulat yan, biglang usok yan. O yan, okay na. Kapag hindi umilaw, yan, suminyas na siya ang call, okay na daw. Kapag hindi umilaw yung bulb, ibig sabihin wala na shorted yan, pasok na sa 220 yan. Yan, para sigurado na makita nyo na pasok sa 220, gamitan ng digital tester. Papakita ko sa inyo na 220 o 230. Ayun, 230 pa nga papasok yata dyan eh. Switch on. Yan, switch on mo call. Yan. O, 238 yung voltahe na pumapasok dyan. Ibig sabihin, pasok na. Okay na yung transformer kasi hindi na umilaw yung bulb. Okay na yung primary. Ang next step na gagawin dyan ay, alam na. Siyempre, babulutin mo yan. Alam nga naman na papatungan mo kagad ng secondary yan na hindi mo binalot. Yung mga naka-exist or na sobra na mylar tape sa primary, ayan din yung ipapaikot mo dyan. Kasi ilang kwan lang naman yan, ilang pulgada lang naman yung nabalatan dyan eh. Yan, ikutin mo lang yan hanggang sa matakpan lahat ng primary na winding. Yan, tapos pagkatapos yun, rewind ulit. Rewind ka na. Back to normal na. Kumbaga, rewind ka na panibago niyan. Unang i-rewind mo dyan is yung mababang voltahe. Yung 20, 0, 20. Ayan. Same lang yung proseso niyan. Kung ano yung ginawa mo sa pagbaklas, yun din gagawin mo. Yung kinaibahan lang, yan naman, magpapaikot ka ulit pabalik. Yan. Hindi mo na kailangan magsukat-sukat dyan kasi binaklas mo lang yan eh. Kumbaga, ibabalik mo yung voltahe na original dyan, yun pa rin naman yung babalik kasi wala namang binawas na yung tawag dyan na wire dyan eh. Kumbaga yun pa rin yung ginamit mo na wire. Yan, same lang, paikot-ikot hanggang sa matapos. Yan, i-center tap mo siya. Sabay din yung winding na ginawa dyan, dalawa, malilit lang ng wire ang ginamit yan, parang nasa gauge 22, 23. Okay lang naman yan kasi sa ginagamit yan sa tone control, fan or relay, ganun lang naman yan. Tapos katapos mo siya i-winding, i-tape, and then proceed ka sa yun na, sa secondary na sa high rail na or sa mataas na voltahe na. Same lang yung proseso. Kung anong ginawa mo dun sa may bababang voltahe, ganun din gagawin mo rito. Tutikot lang ng sabay. Ang problema kasi dyan, sabay yung dalawang wire na yan, mas mahirap siya, mas matigas. Yan. Okay lang naman kahit hindi ganun kaganda yung pagka-ipaikot mo or pagkasalansan mo ng wire. Ang importante lang dyan, walang gas-gas, walang magkakadikit na may balat, or hindi yung hindi papatong or magkakasampa dun sa may nabalatan na core, and then sasampa yung wire, sigurado magkakaroon ng shorted dyan. Yun lang, same procedure lang sa pagbaklas hanggang sa pagkabit, hanggang sa mabuo mo yung
yung paikot na toroid na yan, hanggang sa maubos yung wire na pinagbaklasan mo, hindi yung pinagkabit mo ulit. Yan lang din naman yan, hindi mo na kailangan magsukat-sukat ulit yan pagkatapos yan, kasi automatic yun pa rin naman yung voltahe na lalabas dyan. Yan, tansyahin mo lang hanggang sa dulo is kwan siya, kung saan yung pinagmulan mo, doon ka rin hihinto para mas maganda sa tingnan. Ayan, yung rewind ko nga dyan, no? Hindi siya ganun kaganda, pero okay lang naman. Wala naman sa pagandahan yan eh, importante dyan, walang problema. So ayan, tapos na. Tapos, pagkatapos mo gawin yan, balutin mo ng tape, paikot muna para malak yung winding, tapos testerin mo. Ganun yung procedure dyan, yung magiging center tap dyan, kung saan yung dulo na sa kabila, and then dulo sa kabila, pagdugtungin mo lang yun. Tapos yung dulo-dulo nila, yun yung magiging, sabi natin 43, tapos yung gitna nila nun, magiging 0. Kasi nga, dalawang wire yung pinagsama mo, magiging salisi yung mangyari dyan. Yung dulo ng isa, and then dulo ng isa, yun yung pagsamahin mo. Tapos yung dulo-dulo nila, yun yung magiging 43, 43. O, di ba? Ang gulo. Basta sa mga veteranong technician is kabisado na nila yan. And then, hindi ka man veterano, pwede mo naman i-actual yan. Sundan mo lang ang proseso na ginagawa ko. And then, pwede nyong i-twist yan. Yan, tulad yan, center tap niya, yan magiging 0 mo. Pwede mong i-twist. Tapos pag na-twist mo yan, siyempre automatic, magbabalat ko ulit yan kasi naka-insulate yan. Yan, pagkatapos mo siyang insulate, lalagyan ng mga wire. Yung mga wire na ginamit yan is yung dating wire pa rin naman. Kung dilaw, itim, dilaw siya, yun pa rin naman para sa 43, 043. Tapos kung ano yung wire na ginamit dun sa mababang voltahe, yun naman ibabalik mo. Kasi, kumbaga, i-rewind mo lang siya eh. Rewind nga eh. Then, pagkatapos dyan, next step, balutin mo na. Dahil pinunit ko yung mylar tape at naubusan ako ng cotton tape. Ang ginamit ko dyan is electrical tape. Marami naman ako electrical tape eh. Kaya electrical tape ang ginamit ko. Pwede naman yan, pwede naman gawing pambalot yung electrical tape kasi non-contact din naman yan eh. Yan, pagkatapos yan, yan lang. Ganun nakadali. Ganun kadali tingnan. Pero sa actual is medyo mahirap din. Matrabaho talaga yung pagre-rewind ng transformer. Sabi ko nga, mas mabilis pag gumawa ng mag-rewind ka ng una kaysa yung magbaklas at mag-rewind ka ulit. Yan, pagkatapos niyan, testing ulit. Easy cord na naman ng TV yung ginamit ko dyan. Ganyan ang style ko. Kung wala kayong ganyan, eh, hanap kayo ng ibang extension na pwedeng idugtong yan. Tapos, ipa-plug in nyo. And then, huwag nyo kalimutan lagi. Huwag agad kayo magdediretsyong saksak sa 220. Tulad yan, kasi baka mamaya okay nung una, tapos nung nag-rewind kayo na secondary, may magsampa or magkadikit na may balat, ay magkakaproblema ulit. Yan, gamit muna kayo ng bulb. Yan, tapos ako, para accurate yung pagbasa ng voltahe, ginagamit ko is digital tester. Shoutout pala sa nanghiram sa tester ko na hindi binalik. Napilitan tuloy ako bumili ng bagong tester, kaya tingnan yung tester ko dyan, oh, bagong-bago na. Yan, check natin. So 34 output ng voltahe dyan sa may outlet. Ibig sabihin, okay na yung transformer natin. Sukatan ng secondary natin kung anong magiging kalabasan niya. Yan, nasa around 45, 045. Pero yung rate na nakalagay dyan sa may papel is 43, 043 lang. Ganun talaga yan. 45 may exist talaga yan or may sobra talaga yan. Kasi kapag may load, bababa pa naman yan. Yan, 45, 045 yung secondary niya na halos walang nabawas. And then sa mababang voltahe naman 20, 020 yung nakalagay sa papel. Ito, tingnan natin kung ano magiging kalabasan. Yan, 22, halos same sa may mataas na voltahe. May excess or may sobra na tag 2 volts. Yan, kasi kapag may load yan, bababa pa naman yan. Yan, suminyas na naman si Uncle na okay na daw.